Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Sa dami ng tao sa mundo, ang makakilala ng kakaiba sa lahat ay matatawag ng bonus ng binatang nagpapatago sa alias na Juancho, ang ating letter sender. Noon pa man ay attracted na siya sa mga babaeng misteryosa kung kumilos. Samantalang nata-turn off naman siya sa mga makukulit at madadaldal. Ang kwentong ibabahagi niya ay parte ng buhay niya na ni minsan ay hindi niya inakalang daranasin niya sa kamay ng isang babaeng hindi niya pinangarap na makilala. Isa lamang siyang simpleng binata na pinalaki ng lolo niya sa makalumang paniniwala. Sa pinanggalingan niyang pamilya, normal na ang pagpapasa ng kaalaman sa panggagamot. Ang sabi ay nagmula pa ang kaalamang yun sa kanilang mga ninunong babaylan. At siya ang napiling pasahan nito sa henerasyon niya dahil simula bata pa ay interesado na siya sa libreto ng kanyang ama. Juancho, apa, sige na naman. Halos kabisado mo na ang laman ng libreta ng ninuno natin eh. Hindi ka na mahirapang aralin ang kapangyarihan doon. Lolo, paano naman ang pangarap ko na maging isang doktor balang araw? Isasantabi ko na lang po ba ang pangarap ko na yun? Para ay may pagpatuloy ang legacy ng family natin na sinasabi ninyo? Nahuli na nga po ako ng ilang taon sa pag-aaral, hindi ba? Iho, hindi ko naman sinabi na kalimutan mo yun eh. Hindi ba't mas maganda na dalawang kalaban ng taglay mo? Makakapanggamot ka ng normal na sakit, gayon din ang mga sakit na hindi kayang gamutin ng siyensya. At saka po, nasa takip-silim na bahagi na ako ng buhay ko. Na marahil ang kahuli-hulihang hinihiling ko sa iyo. Ikaw lang at wala nang iba pang karapat-dapat na magmana ng kaalaman ng ating lahi. Alam nyo, Lolo, nakakapagtampo naman kayo eh. Gagamitin nyo na naman sa akin yung takip-silim card nyo na yan. Malakas pa ho kayo sa kalabaw eh. Aba, hindi mo masasabi ang buhay po. Malakas man ako ngayon sa paningin mo eh. Paano kung bukas hindi na ako magising ha? Oo na nga ho, Lo. Ay naku naman Tigil nyo na nga ho yung pagsasalita ng ganyan. Hindi ho maganda sa pakiramdam eh. Ay, salamat. Makakahiga na ako ng maluwag. Makakaasa ba ako na simula bukas matuturuan na kita? Ha? Hindi ho pwede bukas, Lo. May kailangan ho akong asikasuhin sa eskwelahan bago matapos ang semester ngayong taon eh. Hayaan nyo ho, Lo. Last week naman na ho ng pasukan. Bakasyon na ho namin sa susunod na linggo. Pwede nyo na akong turuan buong bakasyon. Ay, oo nga pala pasensya ka na sa lolo mo ha. Masyado akong nasasabik na maipasa sa'yo lahat ng kaalaman ko eh. Natatawa na lamang si Juancho habang isinasampay ang kanyang uniforme. Hindi naman sa ayaw niyang maging albularyo, nga lang ay ayaw niyang maiwan sa nakasanayan ng kanyang pamilya. May mga pangarap siya na gustong maabot, kaya kahit medyo late na, ay pinili niya pa ding mag-aral ng medisina habang humahalili paminsan-minsan sa negosyo ng kanilang pamilya sa bukid. Oh, Bard, kumusta biyahe? Medyo malakas ang hangin at ulan kaninang madaling araw eh. Mabuti at ligtas kayo nakauwi. Inabot nga kami ng malakas na hangin at ulan kanina eh. Mabuti na lang at parang dumaan lang. Ay, o nga pala. Eto mga napagbenta sobra-sobra yan ha. Ha? Sobra-sobra? Teka, nagtaas ka na naman ba ng presyo? Aba syempre naman. Bagyo kaya. Sa ganitong panahon lang tayo makakabawi sa kanila Ay sus, talaga Buti nakapagpaubos ka pa niyan. Oo naman. Inulang pa nga eh. Paano? Konti lang kaming dumating doon para magbagsak. Napansin ko na nga kagad yung pagdating pa lang namin eh. Kaya nga, nagtaas ako ng kaunti lang. Kaunti lang naman. Ay nako, bilib na talaga ako sa iyo, Bard. Oh, eto. O ano to? Kapag may sobra, iyon na yon. Diskarte mo yun eh. Kung ano yung mga nasa listahan ko, yun lang ay susurrender mo sa akin. Di ba, matagal ko na naman sinabi sa iyo yun eh. Basta mapapaubos mo,
Ayos lang sa akin na magtaas ka paminsan-minsan. Yan! Yan ang gusto ko sa'yo, Bard eh. Patas kang lumaban eh. Hindi tulad ng ibang may-ari dyan. Mga buhaya kaya kung titingnan mo. Akala mo kinakain ng pera eh. Ang lalaki ng tiyan ng mga lintik. Eh bukod pa doon ha, mabait ka at gwapo pa. Ay nako, tigilan mo na nga ako sa katamisan ng dila mo. Baka mamaya bawiin ko pa yan, sige ka. Ay, teka muna. Hindi kita inuto ha. Ano ka, chika babes? Totoong gwapo ka naman talaga, Bard. Lagi mo ba naman akong kasama di nahawa ka ng kagandahang lalaki ko, di ba? Ay nako, tama ka. Kapag lagi ako nakadikit sa'yo, gumagwapo talaga ako tingnan. Mabuti alam mo. Teka, may pagkain ba? Nagugutom ako eh. Hindi kami nakapagmerienda ni Balong kanina. Wala namang mahintuan. Ang lakas kasi ng ulan kanina eh. May tira pang arroz caldo sa loob. Nagpaluto ako kanina ng merienda para sa mga magsasaka. Magsandok na lang doon. Isama mo na rin si Balong. Ay, o nga pala. Ikaw na ang bahalang magbigay ng bonus sa batang yan ha. Oo naman. O paano? Mayon na kita dyan at nagugutom na talaga ako eh. Tamang-tamang arroz caldo sa malamig na panahon. Ay! Balong! Na sa loob! Kumain ka muna bago ka umuwi ha! Mabilis namang sumunod ang binatilyo sa kaibigan niya. Sinabayan niya pa ito pero siya ay dumiretso sa kwarto ng lolo Andoy niya. Dito niya ibinigay ang mga napagbentahan. Siya lang ang namamahala ng mga ibabawas doon para sa iba't ibang gastusin. Binibigyan na lang din siya nito ng sahod niya. Bukod doon ay iba pa ang pang-tuition niya sa eskwelahan. Hindi naman sa pagmamayabang pero may ekta-ektaryang lupain ng lolo ni Juancho na natatamnan nila ng iba't ibang gulay at prutas. Kahit papaano ay masasabi niyang maalwan ang buhay nila at sapat ang pinansyal nila para makapag-aral siya ng gusto niyang kurso. Ang advantage nila sa ibang landowner sa probinsya nila, may sarili silang tracking at walang third person na nakikialam sa presyuhan ng mga binebenta nila. Bard! Bard! Oh, Palma, ano tumahagos ka? Gabing-gabi na. Inaabol ka na naman ba ng babaeng tinakasan mo? Uy, Tatantoy, hindi ho. Mas matindi pa ho doon. Ha? Ano ka ba? Anong kalokohan na naman ang ginawa mong bata ka ha? Hindi ko naman ho sinasadya eh. Makapalukas siyang amog. Hindi ko siya napansin. Nakabangga ka ba ha? Tatantoy, hindi ko sinasadya yun eh. Maniwala kayo. Lintik na bata ka ha? Ha? Lolo? Ano nangyari? Bakit? Naku! Kuhain mo yung inhaler niya, Brad. Bilis! Ha? Oo, sige. Nasa ibabaw ng damitan niya. Bilisan mo, Brad! Lo, sandali lang ha. Sa ilong ho kayo huminga. Yan. Ganyan ho. Yan, ganyan. Oh, ito na oh. Lo, ito na po yung gamot niyo. Daan-daan lang ha. Ano ba kasing nangyari, Bard? Ha? Kasi, oo nga pala, naku, teka sandali. Oh, saan ka pupunta? Lumabas si Palma. Pagbalik ay may karga-karga na itong babae. Walang malay, basa at may bahid na mga dugo ang suot na puting bestida. Dahil naiupo na naman ni Juancho ang kanyang lolo Andoy at mukhang okay na din ito, nanlaki ang mga mata niyang sinalubong ang kaibigan. Halos mangyak-ngyak ito, lalo naman siyang natigalgal nang makita ang kabuuan ng mukha ng dalaga. Duguan ng ulo hanggang pisngin ito. Huwag mo sabihin. Hindi ko sinasadya, Bard. Hindi ko siya napansin dahil sa kapal ng amog eh. Hindi ko naman maidiretso sa ospital dahil sobrang layo. Ang lakas man ng ulan. O halika, ipasok muna natin sa loob yan. Bilis! Oo, sige. Malakas ba ang pagkakabunggo mo sa kanya? Hindi. Parang hindi naman kasi nakapagpreno ako. Pero alam kong nagip ko siya eh. Hindi siya pamilyar sa akin ha. Malamang na hindi siya taga rito. Dayo siguro siya. Ngayon ko lang din siya nakita eh. Bard, baka anong mangyari sa kanya? Anong gagawin ko? Huwag ka mataranta ha. Akong bahala sa kanya. Ay, oo nga pala.
hindi ba nag-aaral ka ng pagiging doktor, Bard? Baka kaya mo siyang gamutin. Nasa 2 taon pa lang ako eh. Hindi pa ako ganun kaalam pero gagawin ko makakaya ko. Sige, kunin mo yung medicine kit doon. At magpakulo ka din ng dahon ng bayabas. Oo, sige. Hindi mapigilang mapangiwi si Juancho nang makita ang malaking sugat sa ulo ng dalaga. Nakagat niya ang pang-ibabang labi niya. Hindi niya mapigilan ng kabahan. Base kasi sa itsura ng babae, namumutla ito ng husto. Senyales na maraming dugo na ang nawala na dito. Makailang beses siyang napalunok ng laway saka hinamig ang sarili. Pinuno niya ng sariwang hangin ng dibdib. Hindi siya pwedeng kabahan lalo na sa sandaling yon. Hindi lang siya nag-aaral. May isang buhay ang mawawala kapag hindi niya pinagana ang isip niya. Pagdating ng medicine kit, ay sinimulan ng pampati ng pagdurugo sa ulo ng babae. Nang matapos doon, ay nilinisan niya naman ito gamit ang pinagpakuluan ng dahon ng bayabas. Gamit ang malambot na towel, ay marahan niyang pinahid ang mga dugo. Pero nang magawi na siya sa bandang leeg nito, ay otomatiko siyang napahinto at ibinaling sa ibang bagay ang atensyon. Kita kasi mula doon ang cleavage ng dalaga. Brad, anong problema? Bakit ka huminto? Malinis na ba siya? Hindi. Hindi tama na ako magpalit sa kanya, Bard. Ha? Ako na lang ba? Ano? Mas lalong hindi, no? Ay, oo nga pala, no? Muntik mo na nga siyang mapatay eh. Ikaw talaga oh. Puro ka diyang kamanyakan eh. Bard, hindi na sa ganun. Hindi na nga ako mapakali dito sa sobrang takot eh. Hindi ko talaga naisip, sige na. Tawagin mo na lang si Manang Susan. Padalin mo din siya ng mga malilinis na damit niya. Ipapahiram muna kamo natin dito sa kanya. Sige. Diyan ka lang ha. Huwag mo siyang iwanan ha. Oo, akong bahala dito. Lumabas muna kami ni Palma habang binibihisan ni Manang Susan ang babae. Nang tingnan ko si Palma, ay tahimik lang siyang nakaupo sa kawayang sofa. Mabilis na inuugoy ang mga hita habang inangat-ngat ang mga daliri. Totoong kabado siya at hindi mapakali. May inis akong nararamdaman sa kanya pero hindi ko naman siya masisi. Mataas ang elevation ng probinsya namin kaya madalas na makapalang hamog doon lalo na kung tagulan. Zero visibility talaga sa mga kalsada. Marahan akong bumuga ng hangin saka nagpasyang lapitan siya. Tinapi ko siya sa balikat para pakalmahin. Maayos na kalagayan niya, Bard. Maraming dugo ang nawala sa kanya pero stable naman ang vitals niya. Sa palagay ko, lumalaban siya. Bukas, kapag tumila na ang ulan, dadali natin siya agad sa ospital ha. Oo, sige. Pwede bang dito na lang muna ako? Babantayan ko na lang siyang magdamag. Hindi kasi ako mapakali, Bard eh. Hindi ko mapapatawan ng sarili ko kapag nakapatay ako ng tao. Ano ka ba? Huwag kang nga mag-isip ng negatibo. Saka, kailangan ka ng nanay mo sa inyo, no? Wala siyang kasama doon kapag umuwi na yung bantay niya. Malakas pa naman ang ulan. Huwag kang mag-alala. Ako magbabantay sa kanya. Ang laking abala na nito sa inyo, Bard. Pasensya ka na talaga, ha? Nangyari na yan, eh. Gawa na lang natin ang solusyon. Basta sa susunod, magdoble ingat ka na. Oo, sigurado yan, Bard. Paano? Uwi na muna ako, ha? Sige. Ingat ka, ha? Ilang minuto pa ay lumabas na din si Manang Susan. Bitbit na nito ang marumi at basang damit ng dalaga. Matapos siyang magpasalamat ay pumasok na din siya sa loob para muling tsikin ng kauna-unahan niyang pasyente. Maayos na ito. Malinis ang suot bagamat may bakas na din ng sariwang dugo ang benda nito sa ulo. Naupo siya sa gilid ng dalaga. Hindi niya mapigilang pagmasdan ito. May pakiramdam kasi siyang kakaiba rito. Hindi niya lang mawari kung ano yun. Bukod doon ay tila may lahi ang kakaibang ganda nito. Mistisahin, makinis, balingkinitan at perpekto ang bawat bahagi ng kanyang mukha. Mayahalin tulad sa mga diwatang napapanood niya noon sa mga palabas. Iha, kumusta siya?
Maayos naman ho ang vitals niya, Lo. Hindi lang ako sigurado kung hindi naapektuhan yung ulo niya sa nangyari. Malaki kasi yung naging sugat niya magdasal na lang po tayo na sana magising siya bukas. Kasi kung hindi, Duda ako kung tatalabang dasal sa kanya. ho? Anong sabi niyo, Lo? Ay, ang sabi ko, gagaling siya, iho. Ikaw pa ba mahusay kang doktor? Lolo talaga. Bukod doon sa wala akong sapat na kagamitan dito, hindi ho talaga ako sigurado kung ligtas na ba siya. Sana tumilang ulan bukas para mapagamot natin siya na maayos. Ay, sana nga nang mapanatag na tayo pare-parehas. Anong plano mo kay Palma? Isusuplong mo siya sa pulisya? Ay, hindi ho ako ang magdidesisyon tungkol sa bagay na yan, Lo. Kapag nagising siya, ipapaubaya ko ho yun sa kanya. Kung hindi naman hahanapin natin ang pamilya niya. Basta, dun lang ho ako sa tama. Ay, bayagi naman kung ganon. Aba, mahirap mawalan ng mapagkakatiwala ang tao pero kung may nilabag na batas, kailangan niyang pagbayaran yon. Tama ho kayo, Lo. Hiling ko pa din po na sana maunawaan siya ng nadisgrasya niya. Pero kung sakali man, tutulungan na lang ho siguro natin ang may iwang ina ni Palma. Ay, di ako kokontra sa bagay na yan, apo. Ipapaubaya ko na sa iyo ang pagpapasya. Kinabukasan, naalimpungatan si Juancho dahil parang may narinig siyang masayang kwentuhan na tawanan. Na magdilat siya ng mga mata, ay natuon agad ang pansin niya sa bakanting kama kung saan nakahiga kagabi yung babaeng nadisgrasya ni Palma. Kwarto niya kasi yon pero sa sofa lang siya natulog. Napabalikwas siya ng bangon nang mag-sink in sa kanya na wala nga ang pasyente niya doon. Dali-dali siyang lumabas ng kwarto para lang magulat sa inabutan sa hapagkainan. Naroon ang dalagang kagabi lang ay namumutla at walang malay. Maganang kumakain habang masayang kausap ang kanyang lolo Andoy. Gising ka na pala, iho. Halika. Ipagsasandok kita ng agahan. Sabayan mo na kami itong si Anita. Ako na lang ho ang kukuha ng pagkain ko, Lo. Diyan na lang ho kayo. Huwag na ho kayong tumayo. Ay, siya si Juancho. Nabanggit ko na sa iyo kanina kung sino siya, di ba? Oo, Lolo Andoy. Magandang umaga sa iyo, Juancho. Sana masarap ang tulog mo kagabi. Hindi ba nangalay ang leeg mo? Nakabuluktot ka kasi sa higaan mo kanina Ha? Oo. Ayos lang naman. Ikaw, kumusta ang pakiramdam mo? Maayos na ako. Nakatulong yung inuming gamot na inihanda ng Lolo Andoy mo para bumalik ang lakas ko. Halika, dito ka na maupo sa tabi ko. Ikaw din ang nagligtas sa buhay ko Nako, hindi no. Ginawa ko lang yung kaya ko. Ibig sabihin, may utang na loob ako sa'yo. Hayaan mo, gagawin kong lahat para mabayaran yon. Ay, hindi mo kailangan gawin yun. Ano ba may tutulong ko sa'yo, Juancho? Lo, tumila na ho yung ulan, oh. Dadaling ko ho siya sa ospital para makasiguro na walang damage sa loob ng ulo niya o ibang parte ng katawan niya. Ospital? Anong lugar yun? Malaking pagamutan. Doon nasusuri yung iba't ibang uri ng sakit gamit ang siyensya. Hindi mo alam kung ano ang ospital? Yun ba yung pagamutan? Doon sinusuri ang iba't ibang uri ng sakit gamit ang siyensya? Kailangan ka nga talagang dalin dun. Bilisan mo kumain. Hindi mo na ako kailangan dalin doon. Malakas na ako at wala na akong sakit. Magandang umaga! Miss? Gising ka na? Uy, sakto dating mo, Bard. Asikasuhin mo yung tricycle. Dadali natin siya sa ospital. Ha? Oo, sige. Sinabi ng ayoko nang magpunta doon Magaling na ako at malakas. Gusto mo patunayan ko pa sa'yo Teka. Uy, ang gagawin mo? Uy, teka muna! Huwag mo sabihin! Hindi pa man natatapos si Palma ay nagpakitang gilas na sa kanila ang babae. Tumayo ito at lumabas ng bahay. Dahil tanaw naman mula sa kainan ng labas kaya kitang-kita nila ang dalaga. Nung una ay hindi siya sigurado sa gagawin nito. Hanggang sa bigla na lang yung nagtatatumbling doon na akala mo isang mahusay na gymnast. Uy! Grabe ang husay niya! Ang smooth niyang mag-backwards, parang walang buto.
Pero, teka, hindi ba may sugat siya sa ulo? Hindi na ba yung masakit? Paanong... yung bandage sa ulo niya, inalis niya, Bard, oh. Uy, ano bang trip ng babaeng to? Apa, Pupuntaan ko na lang po siya para ayusin yung bandage niya. Hindi niya pa ho yung pwedeng alisin eh. Baka ma-infection ng sugat niya, lo. pero wala na. Ay, ikaw na nga bala. Miss, bakit mo inalis yan? Kailangan mo yung ibalik. Hindi ko kailangan to. Ang higpit eh. Nahihirapan ako. Hindi ko maayos ang buhok ko. Pero miss, Anita ang pangalan ko, hindi miss. Anita, may impeksyon ng sugat mo kapag hindi natin inilagay yan. Sugat. Wala na akong sugat. Nagaling na. Ano pong sinasabi mo? Akin na nga yan, ibabalik ko. Ayaw mo pa rin maniwala? Oh, ayan. Tingnan mo. O, di ba wala na? Hindi ko na kailangan yan. Ha? Paano? Imposible naman. Lolo Andoy, nangako kayo sa akin kanina na ililibot niyo ako dito, di ba? Ay, aba, oo. Sandali, tatapusin ko lang to kinakain ko. Sige o. Dito lang muna ako sa malaking punong maghihintay. Puno? Anong po? Uy, miss! Ang ibig ko sabihin, Anita! Paano ka nakakyat dyan? Bumaba ka nga dyan. Baka mahulog ka na naman. Pre, bakit ganun siya kumilos? Para akong nahilo. Mabilis ba talaga siya o tulog pa ako? Kaya kung ano-ano nakikita ko. Hindi ko rin alam eh. Nawala ang sugat niya sa ulo, Bard. Posible ba yung gumaling sa loob lang ng magdamag lang? Ewan ko din. Hindi kaya may kapangyarihan kang manggamot? Paano kung naisali na pala sa iyo ni Tata Ando yung kapangyarihan ng lahi nyo tapos sinabayan mo ng pagiging doktor kaya ganun ang nangyari? Hindi, imposible talaga yun eh. Okay, ano pinag-uusapan niyo dyan? Eh, anak ng engkanto! Ha? Paano mo? Nakababa ka kagad? Teka nga muna, sino ka ba talaga? Bakit kakaibang kilos mo? Ako nga si Anita, di ba? Nagpakilala na ako sa'yo kanina, Wancho. Nakakatuwa naman pala kausap tong si Anita eh. Piloso po eh. Nakahanap ka na din ng katapat mo, Bard. Tumahimik ka nga dyan, Palma. Hoy, ikaw. Bakit kakaibang kilos mo, ha? Teka muna, tao ka ba talaga? Kakaiba ang kilos ko. Pero normal lang naman yun eh. Mabagal lang ba dapat bumaba sa puno? Eh kasi tumalon lang naman ako kaya mabilis. Tumalon ka mula sa kinaroroonan mo kanina at hindi ka napilay? Eh bakit hindi ka namin narinig na lumapag sa lupa? Kaya Anita, saan mo ba gusto magpunta ha? Malawak ang lupain ko. Kahit sa ano, Lolo Andoy. Pero lo, dadalhin nun namin siya sa ospital eh. Hindi na kailangan. Malakas na siya at magaling. Sabi ko naman sa iyo eh, gagaling siya kagad dahil ikaw ang doktor niya. Eh di ba? Parehas silang naiwang tulala at nakanganga. Bumalik lang sila sa wisyo nang mawala na sa paningin nila ang dalawa. Pinilig ni Wancho ang ulo. Nangunot pa din ang noon niya. Tila hindi makapaniwala sa mga nasaksihan. Nang tingnan niya naman si Palma ay naiiling din ito habang nakatitig sa dinaanan ni Lolo Andoy at Anita. Baka sa mukha na malalim ang iniisip niya. Nagtatanong ang tinging ipinukol nito sa kanya. Bard, nakabangga yata ako ng isang diwata ah. Ano? Hanggang ngayon ba naman, Bard? Umayos ka nga. Seryoso ang nangyayari ngayon ha. Hindi mo man lang ba naisip na pwede kanyang ipapulis? Alam ko na yun. Kagabi ko pa nga yun iniisip eh. Pero mukhang hindi naman eh. Eh maayos na siya oh. At parang hindi na disgrasya. Ibig sabihin, kampante ka na. Eh paano kung naalog yung utak nun? Tinan mo nga oh, kakaiba yung kilos. Para siyang tunay na diwata, Bard. Kakaiba nga siya pero nuknukan din ang ganda. Huwag mong sabihin hindi mo napansin ang kagandahan niya. Pwede ba? Hindi ako tulad mong babaero, no? Eto naman, tayong dalawa na lang ang nandito. Sa akin ko pa ba magde-deny? Hindi dapat yan ang iniisip mo ngayon. Mabuti pa, asikasuin mo na yung mga ibababang produkto sa susunod na linggo. Susundan ko lang sila, Lolo. Hindi ako tiwala sa babaeng yun eh. Ano ka ba, Bard? Mag-relax ka nga. Wala ka bang tiwala kay Tata Andoy? Hindi yun maloloko ng kahit na sino, no? Basta.
Iba ang kutob ko ngayon eh. Saka may nauna kaming usapan na gagawin ngayong araw. Paano niya nalimutan yun eh? Siya nga excited na gawin namin yun. Teka, hindi kaya nagayuma si Lolo? Ang OA mo naman. Ba't kang albularyo magagayuma? Ano ka ba naman, Bard? Madidisappoint si Lolo Andoy sa niya kapag narinig ka nun eh. Sige ka. Gusto ko lang protektahan si Lolo. Matanda na siya at minsan makakalimutin talaga. Paano kung i-take advantage siya ng babaeng yon? Makakalimutin ka mo? Baka nalimutan lang ang usapan ninyo. Alam mo ikaw, kaibigan ba talaga kita o ano? Parang wala lang sa'yo kahit mapahamak si Lolo ah. Uy, di naman ganun ha. Malaki talaga ang tiwala ko sa kanya. Saka magaan naman ang pakiramdam ko kay Anita eh. Mukha siyang anghel na laging nakangiti. Ang lakas ng positive energy niya kaya nakakaawa eh. Ay nako, mag-almusal na nga lang muna tayo. Pakain ako, Bard ha. Marahas na lang na napabuntong hininga si Juancho. Gustuhin niya mang kumalma ay hindi niya magawa. Ang totoo ay hindi niya alam kung nag-aalala talaga siya o nagseselos lang sa atensyong ibinibigay ng lolo niya sa dalagang hindi naman ito masyadong kilala. Totoong magaan ang aura ng babae, pero hindi nito mayaalis sa kanya na magduda lalo pa at kung ano-ano nang ang kababalaghan na nakikita niya rito. Imbis na maglista ng mga bibilhing binhi para sa susunod na pagtatanim, ang nangyari ay wala siyang ibang ginawa kung hindi ang maglakad-lakad sa tapat ng malaking bintana dun sa kusina. Nakabantay lang siya dun kung kailan babalik ang lolo niya at si Anita. Tanghali na nang bumalik ang mga ito. Tila masayang masaya sila parehas. Kabaliktaran ng kabuang anyo ng binatang si Juancho. Atya, iha, ikuha mo nga kami ng mainom nitong si Anita. Ang init sa labas eh. Hindi na ho kasi sana kayo nagpaabot ng tanghali, Lo. Paano kung atakihin ho kayo ng asma nyo? Dala-dala ko naman yung inhaler ka. Huwag ka nga mag-alala. Maaga kang tatanda niyan. Ayoko lang ho na may mangyari masama sa inyo, Lo. Ay, wala namang mangyayaring masama sa akin na po. Kasama ko naman si Anita eh. Ay, oo nga pala. May dala kami mga gulay. Ipaluto mo kay Manang Susan mo para sa tanghalian. Oh, Lo. Ay, siya nga ho pala. Yung usapan natin tungkol sa pagsasanay sa itaas ng burol, akala ko ho ngayong araw yon. Ay, oo nga pala no. Siya sige. Bukas ng maaga ipaalala mo ulit sa akin yan ha. Lolo Andoy, pupunta na ako sa ilog para maligo. Ha? Alam mo ba yung daan? Oo, alam ko na. Madali lang naman eh. Ay dako, kahit na. Hayaan mong samahan ka nitong si Juancho. Lo, ayoko ho. Maraming kabinataan doon minsan. Baka bastusin itong bisita natin. Sige na, samahan mo na siya't bantayan. Lo, Kung ayaw mo, edi si Palma na lang ang utusan ko. Hindi naman marunong tumanggi ng batang yun eh. Lo, kilala niyo si Palma pagdating sa mga babae. O ano naman, may kontrol at respeto naman yun lalo na't alam niyang bisita natin. Abay, nadiskrasya na nga niya kagabi, hindi ba? Saka iba si Anita sa mga babae na uuto niya. Sige ho. Ako na ho sasama sa kanya. Yun naman pala eh. Sasamahan mo din naman ang dami mo pang sinasabi. Ay sige na, lumarga na kayo. Pagbalik nyo paniguradong luto na yung tanghalian. Inis na naunang naglakad si Juancho sa dalaga. Ni hindi niya ito nilingon man lang. Ang nasa isip niya, pagkatapos nilang mananghalian ay hahatid niya na ito sa kung saan ito nanggaling. Hindi siya pwedeng tumagal doon kung may pamilya naman itong uuwian. Nang marating ang ilog, ay saka lang siya lumingon sa likuran niya. Pero wala si Anita. Mariin siyang pumikit at pinuno ng hangin ng dibdib. Kinukontrol ang sariling magalit. Naghintay siya ng ilang minuto pero walang Anitang dumating doon. Napilitan tuloy siyang muling baybayin pabalik ang dinaanan. Nakita niya naman ang dalaga at pa-squat na nakaupo sa di kalayuan sa ilog. Masaya nitong tinitingnan at tinahawakan ng kung anumang bagay na nasa lupa. Nang malapitan niya ito, ay sa kanya napansing halaman pala ng makahiya ang nilalaro ng babae.
Tingnan mo, Wancho. Kanina pa siya ganyan. Kailan kaya uli bubuka ang mga dahon niya? Para siyang nahiya nung hinawakan ko kanina. Mamaya pa yan. Pagbalik natin makikita mo nakabuka na yan. Pero gusto ko sila makita kung paano bumuka eh. Ha? Seryoso ka ba? Yang init-init dito oh. Pumunta ka na doon, mauna ka nang maligo. Susunod na lang ako. Hindi ako maliligo no? Hindi ka maliligo. Pero ang baho mo eh. Ano ka mo? Hindi naman ah. Oo kaya, naamoy kita hanggang dito eh oh. Napalunok ng laway si Wancho. Agad niyang naramdaman ang pamumula ng magkabila niyang pisngi. Sandali siyang hindi nakakibo. Hindi niya pa maramdamang napahiya ng ganun sa buong buhay niya. Ang bilis niyang naglakad pabalik sa ilog. Malayo pa lang ay hinubadan niya ang suot na damit at inamoy. Hindi naman yun mabaho. Medyo amoy pawis lang pero natural naman siguro yon, lalo na't mainit ang daan papunta sa ilog. Wala din naman siyang amoy sa kilikili kaya hindi niya alam kung ano yung naaamoy ni Anita na mabaho daw sa kanya. Bigla tuloy siyang naging conscious sa body odor. Bilang binata na confident sa anumang bagay, aaminin niyang nabawasan ng sinabing yun ni Anita ang pagkabilib niya sa sarili. Dinala ko sila rito. Gusto ko na ding maligo eh. Dito ko na sila babantayan. Oh, dito muna kayo ha. Maliligo lang ako. Teka muna. Anong ginagawa mo? Maliligo na. Ang ibig kong sabihin, bakit mo inubad yan? Eh kasi nga maliligo ako. Anak ng... teka muna sandali. Huwag mong gubarin. Huwag! Bakit? Baka ano eh. May makakita. Basta, isuot mo lang yan habang naliligo ka ah. Paano ko malilinis ang katawan ko kung may nakasagabal na kasuotan? Diyos ko naman oh. Saan planeta ka ba nang galing? Kung gusto mo, lumusok ka na lang muna sa tubig. Hanggang doon. Doon. Saka mo alisin yan. Pero mababasa ang damit ko. Wala akong isusuot pa uwi. Okay lang yun. Magbibihis ka naman pagdating natin sa bahay eh. Sige na nga. Sariwa at malamig ang tubig sa ilog. Pero dinaig pa ni Wancho ang nakakain ng sandamakmak na sili sa init na nararamdaman niya ng sandaling yun. Mayat maya siyang napapalunok. Aaminin niya ding sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya dahilan para hingalin siya kahit hindi naman siya pagod. Anumang kontrol ay hindi niya pwedeng dayain ng sarili na lalaki lang siya at may kahinaan. Umahon siya sa tubig. Hindi mawari kung pawis ba ang pinapahid sa noo o tubig na galing sa paliligo. Gusto niyang alisin ang atensyon kay Anita. Pero gusto niya ding masiguro na hindi ito gagawa ng ikapapahamak nito. Doon niya napagtanto na tama lang na siya ang sumama dito. Kung nagkataong si Palma yon, posibleng hindi yun nakapagtimpi at madagdagan pa ang atraso nito sa babae. Bard! Nandito pala kayo. Akala ko doon kayo sa bandang ibaba. Buti na lang pala umakyat ako. Palma, anong ginagawa mo dito? Oh, bakit parang nakakita ng multo dyan? Si Tata Andoy ang nagsabi na sinamahan mo daw dito si Anita na maligo sa ilog. May kailangan kasi akong sabihin eh. Teka, si Anita. Ayun pala siya oh. Bard! Oh, Sa akin ka nga tumingin. Ano bang ipinunta mo dito? ay Anita! Lintik sinabing dito ka tumingin eh. Aray! Aray ko naman, Bard. Bakit mo pa ako inihila? Alisin mo nga yung kami mo sa kwelyo ko. Ano ba problema mo? Nalaki ang mga mata ni Wancho habang nakatingin sa takang-takang kaibigan. Nang silipin niya si Anita ay napansin niyang umatras naman ito papunta sa kanila. Lalo siyang kinabahan. Wala kasing saplot ang dalaga na pang-itaas. Anita, hindi ba sinabi ko sa iyo na doon ka lang hanggat hindi ka natatapos maligo? Bard, bitiwan mo nga ako, ano ba? O sige, bibitiwan kita pero huwag kang titingin kung nasaan si Anita ha. Naintindihan mo ba ako? Ha? Bakit naman? Sumunod ka na lang kung ayaw mong sakaling kita. Oo na, sige na. Ang weird mo naman. Sinabi nang doon ka sa malalim, Anita eh. Nakikinig ka ba ha? Umuwi na tayo. Kailangan ko nang umalis eh.
Ano? Hindi ka pwede maglakad ng ganyan sa itsura mo, Anita. Nasundan nila ako. Nahanap nila ako. Ano? Nino? Teka nga, isuot mo nga muna to. Ano bang nangyayari, Bard? Huwag ka sabing titingin eh. Hindi naman ako tumitingin eh. Buwisit. Anita, hintay mo ako! Dahil bakas ang pagkataranta sa mukha ng dalaga, ayaw man ay napilitan si Juancho na sundan ito para tuluyang maitakip ang damit niya sa katawan nito. Nahabol niya naman si Anita pero nagpupumiglas ang babae. Upang mapigilan ay niyakap niya ito at pinakalma. Nang mga sandaling yun kasi, alam niyang nakatingin na din sa kanila si Palma. Naisuot naman agad ni Anita ang t-shirt niya. Pero napansin niyang aligaga ang mga mata nito. Hindi rin may kukubli ang pangamba sa mga mata na parabang may kinatatakutan nito na nasa paligid lang. Sinubukan kong igala ang paningin sa paligid pero wala naman akong nakita. Hanggang sa may napansin akong kakaiba sa itaas ng talon. May hindi normal doon kaya ipinokos ko doon ang paningin. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Alam nyo yung parang may invisible na nilalang. Bagamat hindi kita, pansin ko ang kakaibang itsura ng lugar na yon lalo na tuwing kumikilo sila. Ganun na lang ang kaba ko. Nang tingnan ko ulit si Anita ay dun siya nakatingin. Kailangan na nating umalis. Delikado na dito. Ano yung mga yun, Anita? Nakikita mo din sila? Hindi ko sila nakikita pero naaninag ko sila. Anong klase mga nilalang yun? Mga taon sila ni Ama. Huwag ka mag-alala. Hindi naman sila nakikita ng iba eh. Gusto lang nila akong ibalik sa amin. At ayaw mong bumalik ganon? Oo. Ayokong bumalik doon. Kailangan ko nang umalis. Hindi na ako pwede dito. Teka muna, sandali! Bitiwan mo ko. Pwede kitang samahan magtago, Anita. May alam akong lugar na hindi mapupunta ng kahit na sino. Ha? Sigurado ka? Saan? Basta, sumama ka sa akin. Ano mo sinasabi mo, Bard? Hindi ko alam kung sinong umahabol sa kanya eh, pero hindi mo siya mapipilit na sumama sa kanila. Malamang may dahilan siya. Ano? At saan mo naman siya dadalhin, Aber? Sumunod ka na lang kung gusto mong malaman. Tara na! Bard, paano kung magdala ng gulo yung babaeng yan dito sa atin? Hindi mo nga nakikita ang humahabol sa kanya eh. Hindi yan. Tara na, Anita. Sige. Ganun na lang ang pagtataka ni Juancho nang makitang sa bahay din nila papunta ang dalawa. Hanggang sa makapasok na nga ang mga ito sa loob. Inabutan niya silang seryosong nakikipag-usap sa lolo Andoy niya. Nangunot ang noon niya. Walang ideya sa mga nangyayari. Hindi niya napigilang makisabat. Pero sa unang pagkakataon ay hindi siya pinakinggan ng kanyang lolo. Ang totoo ay parang hindi nga siya naririnig nito. Napailing na lang siya at nagpa siyang magbanlaw na lang muna. Sa kanya nakakausapin ang lolo niya kapag silang dalawa na lang. Batid niya namang alam nito ang ginagawa. Ano ho? Inkanto ang babaeng yun, Lo? Totoong inkanto? Pero paano? Napakarami mo katanong ang bata ka. Ayaw mo na nga muna ako at alam ko naman ang ginagawa ko eh. Pero Lo, ang gusto niyong gawin eh, tulungan ang hindi niyo naman dapat tinutulungan. Ano bang mapapala natin kung tutulong tayo sa kanya? Baka mamaya ay mapahamak lang tayo niyan eh. Kailangan bang may mapapala ka muna bago ka tutulong sa nangangailangan? Lo, hindi naman ho sa ganon. Ang ibig kong sabihin, Ayan, di tapos na. Eto, ibigay mo kay Anita to ha. Ikaw na magsuot sa kanya para siguradong mailalak mo ng husto. Naroon yata sila ni Palma sa taniman ko ng mga bulaklak. Doon mo sila puntahan. Lo, Apo, sige na. akin na nga ho. Ano ba ito, Lo? Proteksyon niya ni Anita para hindi siya malapitan na kung sino mang gusto siyang saktan o kuhain. Walang kasiguraduhan si Juancho kung tama ba ang naging desisyon ng lolo Andoy niya. Lalo nang malaman niyang hindi naman pala tao si Anita. Malakas ang kutob niya na kapahamakan lang ang dala nito sa tahimik nilang buhay. Malayo pa siya ay tanaw niya si Anita. Mag-isa itong nakaupo sa upuang gawa sa malaking gulong ng truck. Masayang pinagmamasdan ng mga bulaklak sa harapan nito
habang malayang tinatangay na may kalakasang hangin ang mahaba niyang buhok. Sandali siyang napahinto sa paglalakad. Hindi niya namalayang pinagmamasdan niya na pala si Anita. Maganda naman talaga ang babae. Nakakahalina ang maamo nitong mukha. Na kung inosente ka sa tunay niyang katauhan, iisipin mong napakagaan ng aura niya dahil totoo ang bawat ngiti niya at tawa. Mukhang walang iniisip na problema. Napakaganda niyang angel, di ba? Uy, ano sinasabi mo dyan? Sus, Bart, magde-deny ka pa ba? Kitang-kita ko kung paano kumuti-kutitap yung mga mata mo habang nakatitig sa kanya. Pinagmamasdan ko siya dahil hindi ako makapaniwala na hindi pala siya tao. Naloko niya tayong lahat. Anong naloko? Bakit? Tinanong mo ba siya kung tao siya o hindi? Hindi. Kasi sino ba namang mag-aakala na hindi naman pala siya tao, di ba? Dapat sinabi niya. Ay nako, pinapakomplikado mo lang ang mga bagay-bagay. Hayaan mo muna siya dito. Tsaka pinayagan naman siyang manatili ni Tata Andoy. Teka, yan na ba yung ginawang proteksyon ni Tata Andoy para kay Anita? Nako, sigurado matutuwa siya kapag isinuot ko yan sa kanya. Akin na, Bard. Oh, Bakit ayaw mo ibigay? Huwag mo sabing, ako na magbibigay nito sa kanya. Hoy, gustong bumawi. Manahimik ka na nga. Saka pwede ba lumayo-layo ka? Para kang bubuyog sa tenga ko eh. Okay nang bubuyog. Huwag lang langaw o lamok. Kahit hindi ka langaw o bubuyog, titirisi kita kapag hindi ka manahimik dyan. O na, lagi ka nalang masungit. Daig mo pa yung nagme-menopause eh. Hindi na siya pinansin ni Juancho. Nagpatuloy na lang ang binata sa paglapit kay Anita na agad namang lumawak ang pagkakangiti nang makita siya. Gaganti na sana siya ng ngiti nang ma-realize niyang natatangay na pala siya ng karisma nito. Agad niyang pinaseryoso ang muka, kasabay noon ang malalim na pagkunot ng noo niya. Ikaw ginagamitan mo ba ako ng panghipnotismo mo? Sinasabi ko na sa'yo, ngayon pa lang hindi yan uubra sa akin. Kung si Lolo nagawa mong pasunurin, pwes ako hindi. Yan pa yung proteksyon na gagawin daw ni Lolo para sa akin? Tapos na at dinala mo dito? Maraming salamat, Juancho Magiging payapa na ako dahil hindi na nila ako magagawang hawakan. Hindi na nila ako mapupwersang bumalik sa amin para... Umalis ka na dito. Ha? Ngayon may proteksyon ka na, galing sa lolo ko. Umalis ka na at magpakalayo-layo. Nakikita mo naman siguro na matanda na ang lolo ko. Hindi na siya kasing lakas ng dati. Kapag nagdala ng gulo mga kalahi mo dito, baka isa si lolo sa mapapahamak. May awa ka naman siguro, di ba? Kahit hindi ka tao. Tama? Oo naman. Pero ang sabi ng lolo mo, Ako ang pakinggan mo, Anita. Sasabihin ko na lang kay lolo na nagkusa ka ng umalis. bakit ka magsisinungaling sa kanya? Hindi totoo ang sasabihin mo. Ikaw ang nagpaalis sa akin, di ba? Nililigtas mo ba ang sarili mo? Hindi mo ko naiintindihan eh. Naiintindihan ko, Juancho. Alam kong takot ka lang na mawala sa iyo ang lolo Andoy mo. Pero bilang apo niya na magmamana doon ng lahat na kakayahan niya, hindi ko inaasahan na ikaw ang pinakaduwag sa inyong lahat. Mas duwag ka pa kay Palma na simpleng binata lang at walang kakayahang labanan ng mga elemento. Tila nalunon ni Juancho ang dila sa mga sinabi ni Anita. Gusto niyang sumagot at ipagtanggol ang sarili pero wala siyang maisip na paliwanag. Nakakandabulol-bulol siya kapag pinipilit niyang magsalita. Noong mga sandaling yun, seryoso ang mukha ni Anita. Nakikipagtitigan ito sa kanya na parabang sinusuri ang reaksyon niya at inaalam ang hangganan ng kanyang pasensya. Papadilim na pala. Papasok na ako sa loob ng bahay ni Lolo. Oo nga pala. Utos lang ni Lolo Andoy ang susundin ko. Kapag siya ang nagpaalis sa akin, saka ako aalis. Malinaw ba? Abat, sino ka ba sa akala mo Hoy, Anita, kinakausap pa kita Bitiwan mo nga ang braso ko, Juancho. Ang kulit mo Wow, ako pa ngayon ang makulit. Pagkatapos mo kong tawaging duwag? Bakit hindi ba totoo?
Natatakot ka sa mga kawal ni Ama, samantalang mas malakas ka naman sa kanila kasi nandito ka sa mundo mo? Hindi ako natatakot. Ang ibig kong sabihin, oo, natatakot ako. Pero hindi para sa sarili ko. Eh di natatakot ka ba din? Pwede ba makinig ka nga muna? Dati ka bang palaman, ha? Ang hilig mong sumingit eh. Di ka muna makinig. Ang sinasabi ko, natatakot ako para kay Lolo. Ayoko mapahamak siya. Oo, alam ko. Sinabi ko na yan kanina eh, inulit mo lang. Napaka-pilosopo mo. Walang kwenta makipag-usap sa'yo eh. Masaya akong kausap. Ikaw lang kasi eh, lagi kang galit. Oh, ano yun? May mga babae sa banda doon. Teka, Oo, saka na naman nakatingin. Hindi ko marunong magseryoso kahit sandali lang. huwag kang lilingon sa kanila, Juancho. Hindi maaari. Totoong sinasabi ni Ama. Ano ba pinagsasabi mo? Sino bang... teka, sino mga yan? Hindi sila mga tao. Kailangan na nating umuwi. Hindi tao? Huhulaan ko. Padala din yan ng ama mo para kuhain ka, no? Magaganda sila eh. Mga diwata ba yan? Ha? Magaganda? Hindi sila mga diwata. Mas madilim ang pinanggalingan nila. Halika na. Kung totoong sinasabi ni Ama, mas delikado nga ang mga yan kaysa sa mga kawal niya. Paano naman naging delikado yung ganyan kagaganda mga babae? Napapaliw ka na. Tara na, umuwi na tayo. Na mga sandaling yon, walang kalam-alam si Juancho na nahihipnotismo na pala siya ng mga babae sa may di kalayuan. Tila anghel na bumaba sa lupa ang tingin niya sa mga ito. Gayong ibang-iba ang tunay nilang anyo. Kung wala lang si Anita sa tabi niya, marahil ay papunta sa gawin ng mga misteryosong babae ang mga paa niya. Hindi na siya tuluyang makakauwi sa kanila. Oh, mabutit nandito na kayo. Lalabas na sana ako para sunduin kayo eh. Teka, paano ko nakauwi dito? Pancho, Anita, Pari Joseph, pumasok kayo dito sa loob. Bilisan nyo. Palma, ilak mo ang mga bintana at pintuan. Oh, nandito din ang nanay mo, Bard? Teka, ano ba nangyayari ha? Sinundo ko siya. Dahil mas ligtas siya dito sa inyo. May mga aswang sa labas eh, Bard. Ha? Ano? Aswang? Oo. Mga babaeng aswang na nangaakit ng mga lalaki para makain nila. Lo, ano ba pinagsasabi nito? Hindi sila pangkaraniwang mga aswang. Hindi ko rin alam kung bakit sila napadpad dito. Lolo, pwede ko ba kayong makausap? O bakit? May kinalaman ka din ba sa mga aswang na yon? Ano? Tama ako, di ba? Hindi ko naman akalaing totoo. Ang akala ko'y tinatakot lang ako ni Ama. Ang sabihin mo, mahilig ka talagang mandamay sa kamiserablehan mo. Ay, Pancho! Lo, gusto ko lang pong protektahan ng nasasakupan natin. Lalo na kayo. Sino ba kasi ang babaeng to? At ganun nyo na lang ho kung tulungan. Dahil sa ninuno niya nagmula ang kakayahang meron tayo. Kaibigang matalik na mga ninuno nating babayla ng mga lahing engkanto sa kabundukang sakop ng baryo natin. Noon pa man, kapwa may malasakit na sila sa isa't isa. Sila ang nagbigay ng kakayahan nating makagapi ng iba't ibang elemento ng dilim. Ganon din ang makagawa ng matibay na proteksyon laban sa kanila. Kaya kung pwede lang po, bilang respeto na lang sa mga ninuno natin, magbigay galang ka kay Anita. Kahit tratuhin mo na lang siya ng maayos. Tuluyang hindi nakakibo si Juancho. Pakiramdam niya ay hindi lang siya napahiya sa kaibigang si Palma at sa nanay nito. Higit lalo na kay Anita. Dahil doon, kaya naisipan niya na lang lumabas ng bahay. Ganun na lang ang pagpigil sa kanya ng lolo at kaibigan nito pero parang wala siyang narinig. Ang gusto niya lang ng mga sandaling yon ay lumayo muna sa kanila. Magpalamig at bumalik na lang kapag kaya niya na ulit humarap. Pero hindi niya akalain ang paglabas niyang yon ang magpapahamak sa kanya. Namalayan niya na lang na nasa tapat na siya ng tatlong babae. Nakatali ang mga paa at patiwarik na nakagapos sa sanga ng isang puno. At dahil nakabaliktad, naging daan yon para tuluyang mahantad sa kanya ang kakilakilabot na anyo ng tatlong babae. Doon lang din siya parang natauhan. Nasaan ako?
Paano ako napunta dito? Teka, anong klaseng mga halimaw kayo? Ibaba niyo ako dito! Kapag hindi lumabas si Prinsesa Anita dahil sa'yo, gagawin ka naming hapunan. Ano sa palagay mo, ha? Si Anita? Ano kailangan niyo sa kanya? Simple lang. Kailangan lang namin siyang dalhin kay Inang Reyna. Pero kapag nanlaban siya, siguradong mas marami ang mapapahamak sa lahi ninyo. Siya naman pala ang kailangan niyo eh. Bakit ako nakatali dito? Dahil alam naming mahalaga ka sa kanya. Pwede ka namin gawing pamain sa kanya. Hindi lalabas yung para sa akin. Pero kaya ko siyang dalhin sa inyo nang walang proteksyon. Nakikipagkasundo ka ba sa akin? Mahinang nilalang? Matalino ka, hindi ba? Alam mo ang ibig ko sabihin. At bakit naman ako magtitiwala sa iyo, Aber? Dahil galit ako sa kanya. Gusto ko na siyang mawala dito dahil alam kong gulo lang ang dala niya. Hindi ako nagkamali. Kung sino-sinong halimaw ang humahabol sa kanya eh. Gaya niyong 3. Kung iisipin, mukhang pabibilisin mo lalo ang trabaho ko. Binatang albularyo. O sige, pagbibigyan ko ang trip mo. Bukas ng gabi, dito mismo, kapag hindi ka nagpunta, ang buhay ng mahal mong lolo at kaibigan ang magiging kapalit. Uunahin namin sila sa harapan mo at saka kita ihuhuli. Oo, naintindihan ko. Sige na, ibabaan niyo na ako dito. Aray, ang balikat ko. Napakahina mo talaga. Napakababa lang ng binagsakan mo pero parang pinatay ka na. Sayang at hindi pa leg mo ang nabali. Kung natuluyan ako, walang tutulong sa'yo para mapabilis ang trabaho mo. Sige na, umalis ka na at tuparin mo ang pangako mo. Mahinang binata. Lumalakad ang oras mo. Ang totoo ay nangangatog ang mga tuhod ni Juancho habang naglalakad pauwi. Ramdam niya ang presensya na nakasunod sa kanya. At hindi nga siya nagkamali. Kahit madilim, ay tanaw niya ang bulto ng 3 babaeng yon. Tunay na ibang-iba ang anyo ng mga ito kapag normal ang tayo niya. Ang nakita niya kasing itsura nito habang nakabaliktad siya sa puno ay nakakapanindig balahibo. Dinaig pa nila ang mga matatandang bruha, kulubot ang mga balat, maninipis ang mga buhok at maitim ang matatalas ng ngipin. Bukod doon ay nakakasukad din ang lansa nila. Kung titingnan sila ay mukhang may hina lang naman, pero duda si Juancho. Natangay nga siya ng mga ito nang hindi niya namamalayan at naigapos ng walang kahirap-hirap. Oh, Wancho, anak ng mabutit nakauwi ka pa. Ano ba pumasok sa isip mo at alam mo ngang mapanganib lumabas ka pa? Teka, okay ka lang ba ha? Ha? Okay lang ako. Nasaan si Lolo? Hindi mo ba siya nakikita? Lumabas siya? Oo, magkasama sila ni Anita. Hahanapin ka daw. Gusto ko nga sanang sumama din kaso walang magbabantay kay inay eh. Bayan, nasa na kaya sila? Sana naman makauwi sila ng ligtas. Uy! Saan ka pupunta? Saan pa? Di, sa higaan ko. Naantok na ako eh. Ano? Teka nga muna. Ano ba nangyayari sa'yo ha? Bakit parang hindi ka man lang nag-aalala? Ganun ba talaga kalaki ang galit mo kay Tata Andoy? Grabe ka ha? Uuwi ng ligtas yun. Matulog ka na lang. Hindi. Di ako katulad mong walang puso no? Walang atay at balon-balunan. Matulog ka at magilik. Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Hindi mo kasi alam lahat kaya ka ganyan eh. Wala ka kasing pakialam sa paligid mo. Ikaw kaya ipakasal sa hindi mo gusto. O kaya naman, pilit na ipasa sa iyo yung responsibilidad sa mundong hindi mo naman kinalakihan. Hindi ka kaya tatakas? Palibhasa, manhid ka eh. Kaya hanggang ngayon wala kang jowa. Ano ba pinagsasabi mo dyan ha? Sino ipapakasal kanino at ipapasa ang responsibilidad? Oh, kala ko ba inaanto ka na? Pumasok ka na dun sa kwarto mo. Di okay. Si Anita. Ay nako, biruin mo. Ipapakasal siya ng tatay niya sa kalahi nilang engkanto para tuluyan na daw mawala yung dugong aswang sa pagkatao niya. Tapos, yung nanay niya naman na isa palang reyna ng mga bangkilan,
gusto din siyang kuhain para naman ipasa yung tungkulin ng isang reyna sa kanya. Higit nga naman siyang malakas dahil sa lahi niyang engkanto. Samantala, ang gusto lang ni Anita mamuhay ng simple at malaya. Ay, kawawa naman siya. Oh, Bard! Uy, Wancho! Gising ka pa ba? Ay sus! Tinulugan naman ako ng kulukoy na to. Pero ang totoo ay mataman lang na nakikinig si Wancho kay Palma. Nagpanggap lang siyang tulog dahil sigurado siyang hindi na naman siya titigilang kausapin ng kaibigan. Mara siyang napabuntong hininga. Tila mabigat nga ang dinadalang problema ng dalaga pero nakakamangang hindi yun halata sa itsura nito. Nakangiti kasi ito palagi at hindi rin mahirap patawanin. Magaan ang aura at paniguradong kahit sino ay madaling makakagaanan ng loob nito. Kung wala lang talaga ang hindi niya may paliwanag na pakiramdam, siguradong naging maayos din silang dalawa. Kanina, nang tuluyang nabigyan ng kasagutan ng mabigat na enerhiya na nararamdaman niya mula sa dalaga, may dugo pala kasi itong isang aswang. Ipinilig niya ang ulo at pilit na inaalis yun sa kanyang isipan. Wala na rin naman siyang magagawa dahil yun na ang pagkatao ni Anita. Papatulog na sana siya nang biglang sumagi sa isip niya ang mga tagpo sa ilog kung saan sila naligo ni Anita. Namalaya na lang ni Wancho na nakangiti na pala siya. Alang ya, yung buntis na kambing pala talaga ni Mang Florin yung tinira ng mga pangit na aswang na yun. Ay, kawawang matanda. Iyak nang iyak dun sa barangay. Ayaw naman siyang paniwalaan na aswang yung kumana dun sa mga alaga niya. Talagang pagtatawanan lang siya doon. Ano bang akala niya? Naniniwala lahat ng tao sa mga aswang, lalo na't mapang-akit ang panlabas nanyo ng mga halimaw na yon. Kailangan na ho nating madaliin ang plano, Lolo. Marami pang mapiperwisyo kapag hindi tayo kumilos kagad eh. Tutulong ho ako. Oy, Apo, gising ka na pala. Masaya ho ako na nakauwi kayo ng ligtas, Lo. Hindi ako magagalaw ng mga aswang na yon, Apo. Ikaw ang inaalala ko eh. Mabuti na lang at maayos ka naman palang nakauwi kagabi. O siya, halika na't sumalo ka sa amin sa aming agahan. Pag-usapan na natin kung ano ang magiging plano. Bard, may lagnat ka ba? Ha? Lagnat? Bakit naman ako lalagnatin? Parang bigla kang kumalma eh. Hindi ko tuloy alam kung matatakot ako, matutuwa eh. Ano ka ba naman, Palma? Ang mabuti pa kumain ka na lang dyan. Ipagpasalamat na lang natin at parang natauhan din itong kaibigan mo, hindi ba? Tama ko kayo, Lolo Andoy. Mabati pa bumalik na naman sa pagiging Mr. Sugit. Tahimik lang na nakikinig si Wancho sa mga plano. Minsan ay nagbibigay siya ng opinyon, pero madalas ay patangu-tangu lang. Habang lumilipas ang maghapon, lalo siyang kinakabahan sa maaaring mangyari. Isa lang ang sigurado siya. Hindi siya papayag na may mapahamak higit lalo na sa lolo niya. 4:00 ng hapon, niyaya niyang magkape si Anita sa garden ng kanyang lolo. Maayos naman itong tumango pero ramdam niya ang pagtataka sa kilos ng dalaga. Sandali lang siya nitong tinitigan na parang tinatansya kung genuine ang pakikipaglapit niya. Kalaunan ay tinanggap ni Anita ang tasa ng kaping siya mismo ang nagtimpla, saka sila sabay na nagtungo sa malilim na pahingahan. Hindi ka na ba galit sa akin, Wancho? Galit pa din. Pero mas naiintindihan na kita ngayon. Bakit nga pala sa mundo pa namin ng mga tao mo naisipang magtago? Bata pa ako naririnig ko na kung gaano kayo kabuti. Saka malakas ang pakiramdam ko na magiging ligtas ako sa inyo. Ganun ka kasigurado? Oo, nakikita ko naman sa mga mata ng nakatira dito ang kabutihang loob eh. Kahit minsan, masungit sila at laging nakasigaw. Ako ba yan, ha? Sa palagay mo, alam kong mabuti kang tao, Wancho. May pinoprotektahan ka lang talaga kaya ganun ka. At naintindihan ko yun. Oh, bakit ka biglang natahimik dyan? Ha?
Oh, wala. Masarap talagang magkape dito lalo kapag ganitong medyo mahangin, di ba? Oo, tama ka. Maganda sa mundo namin pero mas maganda dito. Doon kasi parang hindi totoong lahat eh. Sa sobrang perpekto, nakakayimot na din. Dito ko lang naramdaman ng maging malaya at maging masaya nang hindi nag-aalala kung anong magiging kapalit nun. May gagawin ka ba mamayang gabi? May papakita sana ako sa iyo eh. Mamayang gabi eh. Saan naman? Sa lugar na paborito kong pasyalan. Wow, sige ba? Pero paano yung mga aliporis ni inay? Hindi ba may proteksyon ka naman? At ako din meron. Sa bagay, ano ba ipapakita mo sa akin doon? Bago magsalita ulit ay ngumiti muna si Juancho. Maya-maya pa ipinaliwanag niya na dito kung ano nga ba ang gagawin nila. Sumapit ang gabi. Bagamat batid niya nang hindi na sila mapapahamak pa, hindi may tatangging naroon pa rin ang kaba. Hindi niya kasi pwedeng pagkatiwalaan ang sinabi ng mga halimaw na yon. Unang-una, manlalansi sila at mapagpanggap. Bago lumabas ng bahay ay pinalitan na din ni Juancho ang pangontra na susuotin ni Anita. Walang orasyon na ipinalit niya doon kaya wala yung bisa. 9:00 ng gabi, wala ng tao sa paligid. Dahil liblib na lugar, karamihan sa mga taga-baryo ay tulog na ng mga ganung oras. Habang naglalakad ay alerto mga mata ni Juancho. Kinakalkula ang bawat hakbang niya. Ganon din ang pagitan nila ni Anita. Maya-maya pa ay lumitaw na ang mga 3 babae. Sabay-sabay silang lumabas mula sa likuran ng puno kung saan siya itinali ng mga ito nung nagdaang gabi. Madilim at tanging liwanag lang ng buwan ang nagsisilbi nilang liwanag. Ngumisi ang 3 sa kasinuri ng tingin si Anita. Maya-maya pa'y nakapalibot na ang mga ito sa dalaga. Ikaw na ba yon? Ang susunod namin magiging reyna? Totoo ngang maganda ka at may kakaibang enerhiya. Ha! Dapat ba magbigay galang na ako sa iyo ngayon, Prinsesa Anita? Paano kayo nakalapit sa akin? Lumayo kayo! Heto, masusunod kayo kapag lumapit kayo sa akin. Aray! Ang braso ko! Bitiwan mo ako! Paano mo ako nahawakan? Hindi. Ang protection ko. Bakit? Imposible! Juancho! Patawad, Anita. Paano ba yan, Prinsesa? Tinraidor ka ng mga taong pinagkatiwalaan at prinotektahan mo! Kahit kailan talaga hindi kayo patas lumaban. Bakit? Hindi ka ba tiwala sa kakayahan mo, ha? Paano ka naging kanang kamay ni Ina kung napakahina mo naman pala? Manahimik ka! Ang mabuti pa, sumama ka na lang sa amin para wala nang ibang maperwisyo at masaktan. Hindi niyo ako may sasama hanggat buhay ako. Patayin niyo muna ako. Narinig niyo ba yan? Gustong mamatay ng prinsesa? Kung ano ang hiling mo, yun ang ibibigay ko. Sa oras na malaman ni Inang Reyna ang kamatayan mo, wala siyang magagawa kung hindi ang ibigay sa akin ang trono. Sa palagay mo mapapatawad ka niya kapag pinatay mo ko? Masyado kang ilusyonada. Bakit? Ako ba ang papatay sa'yo? Ibig mo sabihin? Napakaraming pwedeng dahilan. Bukod sa lahi nyo, nariyan pa mga pakialam merong kutong lupa na yan. Sa oras na mawala ka sa landas ko, maubos din ang mga mahihinang nilalang na yan. Paniguradong dadanak ang dugo sa lugar na ito at mabubusog kami sa napakasarap na karne ng mga tao. Simpiano ba kayo nakatira? O baka naman mas malalim pa doon? Dinig mo pang demonyo sa kasamaan ah. Pwede ba, Juancho? Ngayon ka pa magmamalinis? Dapat masaya ka dahil aalisin ko na sa mundo ninyo ang babaeng ito, hindi ba? Wala ka nang gagawin pa dito. Umuwi ka na sa lolo mo. Bantayan mo siyang maigi. Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi kita tinatakot. Ayoko lang na may pagsisihan ka dahil natagalan ka sa pag-uwi. Bakit? Anong ginawa nyo, ha? Shh! Surprise lang yon. Ang hinihintay niya. Kuhain ang babaeng yan.
parte lang ng katawan niya ang kailangan nating ipakita sa Inang Reyna at maniniwala na siyang wala nang nag-iisa niyang tagapagmana. Palma! Ngayon na! Mula sa itaas ng puno, bumagsak sa 3 babae ang malaking net na bukod sa may basbas na makapangyarihang orasyon, binabad din yun sa tubig na may suka at asin. Halos sumusok ang katawan ng 3 babaeng aswang. Nakakabingi din ang mga palahaw nila. Sinubukan nilang pumalag pero hindi sila makagulapay sa sakit. Bawat parte kasi ng katawan nila na nadidikitan ng tali ay nasusunog. Habang ang nakakaakit nilang itsura ay biglang napalitan ng nakakakidlabot na anyo. Ang tunay nilang anyo bilang mga utosang bruhang aswang ng Inang Reyna ng Bangkilan. Hindi totoong trinaydor ni Juancho si Anita. Una pa lang ay inamin niya na sa kanyang lolo ang naging kasunduan niya sa mga aswang. Oo nga't galit siya kay Anita nung nalaman niya ang katauhan nito. Pero hindi siya ganun kasama para ipahamak ang babae. Lalo na't alam niyang mahalaga ito sa kanyang lolo. Doon na nga nabuo ang mga plano kung paano babaliktarin ang naunang kasunduan. Imbis na si Anita ang mahuhuli, ang 3 babaeng aswang ang susukulin nila at pupuksain. Pakawalan niyo kami! Ang sakit! Ang kirot! Alisin niyo to sa katawan ko! Ano akala niyo? Hahayaan na lang kaming mapahamak ni Inang Reyna! Sa ginawa niyo ito, ihanda niyo mga sarili ninyo at ang buong baryo na ito! Hindi kami ang nanggulo sa inyo. Kayong dumayo dito at namerwisyo. Mga pagkain lang namin kayo. Wala kayong mga silbi kung hindi panlaman sa sikmura namin. Amin ang mundong ito. Amin lang. Sa oras na maging reyna ako, sisiguraduhin kong uubusin ko kayo mga tao. Reyna, ang taas naman ng ambisyon mo. Hindi mo nga matulungan ang sarili mong makawala dyan eh. Magiging reyna ka pa kaya? Pakawalan mo ako at makikita mong hinahanap mo. Ayos ano? Bullseye! Ang husay nga ng timing mo, Bard. O paano? Dali na natin ang mga to kay Lolo para mahatulan na. Oo, mabuti ba nga? Anita, pagkakataon mo na. Sigurado kong maghihina na ang mga yan. Wala nang silbi ang kapangyarihan nila habang nasa loob sila ng net na yan. Walang kakibu-kibu si Anita habang palapit sa mga babae. Maya-maya pa ay para na siyang nagliliwanag sa dilim. Nakatitig siya sa mga babae habang umuusal ng kakaibang lingwahe. Hindi mapigilang mamangha ng magkaibigan sa nasasaksihan nila. Ng mga sandaling yun, hindi ka babakasan ng takot o alinlangan ng dalaga. Mula pa kanina ay puro katapangan lang ang ipinapakita nito. Malayong malayo sa inaasahan ni Juancho. Hanggang sa tuluyan nang napasunod ni Anita ang 3 aswang. Kusang tumayo ang mga ito at naglakad. Bagamat nasusunog pa din ang bawat parte ng katawang nakadikit sa tali ng net, hindi na sila nag-iingay. Ganong kalakas ang kapangyarihan mo, Anita? Nagawa mo silang pasunurin lahat? Grabe ka pala. Hindi madali yun, Palma. Ang mabuti pa, bilisan na lang nating maglakad. Tama si Anita, Bard. Sa likuran ka ng net magbantay. Dito naman ako sa harapan. Teka muna. Parang baliktad yata. Ikaw dapat sa likod at ako dito sa harap. Hindi pwedeng dalawa kayo may kakayahan na nandito. Hindi balanse yun. Magiging mahinang likuran kaya dapat doon ka. Ay nako, dami mong sinasabi. O sige na nga. Teka. Ano yung mga yun, oh? Mga alaga yan ng mga aswang. Mga ik-ik kung tawagin. Nakabantay din sila sa 3 bihag. Ano? Ik-ik? Hindi naman siguro sila mananakit, di ba? Hindi sila basta umaatake hanggat walang utos mula sa mga amo nila. Hanggat kontrolado ko silang 3, ligtas tayo mula sa mga alaga nila. Huwag kayong mag-alala. Malapit na tayo sa bahay. Teka, anong meron? Bakit parang ang daming tao sa bahay? Sino mga yun na nakabantay pa sa bakuran? Oh, Anita, bakit tuminto ka? Akala ko ba nagmamadali ka? Hindi. Si Ama. Ama? Huwag mo sabihin. Ang lolo ko! Oh, teka muna, Bard. Saan ka pupunta? Paano itong mga biyag, oh? Anita, iwan mo din ako? Teka, uy!
Huwag niyo naman akong iwan dito sa 3 halimaw na to! Dahan-dahang nilingon ni Palma ang akay-akay nilang mga bihag. Makailang beses siyang napalunok. Pakiramdam niya anumang oras ay maiihi siya sa salawal. Mabuti na lang at nakatungo lamang ang mga yon. Kusa ding nagsilakad at sinundan lang si Anita. Mga mukha kasi talaga silang bruha na may nakakatakot na mukha. Samantala, tahimik na magkakaharap sa lamesa si Tata Andoy at ang isang matangkad na matipunong lalaki. Hindi ito pangkaraniwan at ramdam agad yun ni Wancho. Tila katatapos lang na mag-usap ng mga ito nang dumating silang magkasunod ni Anita. Agad na sinuri ni Wancho ang kanyang lolo pero ngumiti lang ito at nagsabing maayos naman ang lahat. Habang si Anita naman ay pansamantalang niyaya ng kanyang ama sa labas ng bahay. Walang nagawa si Wancho kung hindi ang pagmasdan ang paglabas ni Anita. Sa hindi malamang dahilan ay may naramdaman siyang takot na baka yun ang din ang huling beses na makikita niya ang dalaga. Ano pong nangyari, Lo? Yun ho ba yung tatay ni Anita? Oo, tama ka po. Siya nga. Anong ginagawa nila dito? Nalaman nila ang pagdating ng mga aswang para puwersahang isama si Anita sa mundo nila. Nag-alala lamang siya na baka magtagumpay ang mga yon na tangayin ng kanyang anak. At alam mo ba, ang mga kawal pala na palaging nakasunod kay Anita para sa kanyang proteksyon. Kukunin na ho ba nila si Anita? Mas maigi pa nga kung gano'n. Hindi ba pabor yun sa atin, lalo na sa'yo? Yun naman ang gusto mo, hindi ba? Lo, hindi naman ho sa ganon. Ano ba naman kayo? Hindi nyo na ako binalikan. Mabuti na lang. Oh, anong tingin yan? Si Anita nasaan? Hindi mo ba siya nakita sa labas? Wala naman kahit sino sa labas Akala ko nga maraming tao dito kanina, di ba? Namalikmata lang ba tayo, Bard? Ay, Wancho, saan ka pupunta? Teka, aalis ka na naman? Anak naman ng... Paano tong... Bantayan mo lang maigi si Lolo. Babalik din kagad ako. Nadaanan pa ni Wancho sa labas ng kubo ang mga aswang na bihag nila. Gaya kanina ay wala pa din kakilos-kilos sa mga yon at nakatungo lang. Una niyang hinanap sa palibot ng bahay sina Anita pero wala ang mga ito doon. Naglakad-lakad pa siya pero bigo siyang makita kahit anino ng mga kasamang kawal ng ama nito. Umuwi siyang lulugo-lugo. Hindi makapaniwala na hindi man lang nagpaalam sa kanila ang dalaga bago tuluyang umalis. Iyo, saan ka ba galing Kanina ka pa namin hinihintay. O ano't parang natalo ka sa sugal? Ho? Ayos lang ho ako, Lo. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Ay, ganun ba? Naku ano kaya yan? Kailangan ni Tata Andoy ang tulong mo, Bard. Hindi niya tuloy masimulan yung orasyon sa 3 bruhang na to Kailangan yata niya ang lakas mo. Lolo Andoy, narito na ho ang mga pinasulat niyong dasal. Ha? Anita? Narito ka? Ha? Oo. May problema ba, Wancho? Bakit ngayon ka lang? Kanina ka pa namin hinihintay Kaya nga, saan ka ba galing? Wala. Diyan lang sa labas. Naglakad-lakad. Teka, ano bang gagawin natin, Lo? Wow! Bigla ka yatang gumaling, Bard. Akala ko sabi mo kanina masama pakiramdam mo Ngayon biglang liksi ka Palba, ikaw napakapilyo mong talaga. Huwag mo nang asarin tong kaibigan mo. Baka mamaya imbis na mapatulog natin ng mga aswang na to tayo ang makatulog niyan. Asikasuin mo na yung dapat mong asikasuin doon. Kami na dito. Ganado at masayang tinulungan ni Wancho ang kanyang abuelo para dasalan at patulugin ang mga aswang. Nang matapos ay dinala nila ang katawan ng mga yon sa maliit nilang kapilya. Pansamantala ay yun ang naging Bartolina ni na Carlita. Ang lugar kung saan hindi nila magagamit ang kung anumang kakayahang meron sila. Pansamantala ay naging tahimik ang baryo at dahil doon ay mas nakilala pa ni Wancho si Anita. Mukhang nagkakaigihan na kayo ni Anita
Ano? Di ba sabi ko sa'yo, hindi naman siya mapanganib? Mapanganib pa rin. Ano? Hanggang ngayon ba naman? Sa palagay ko, may bagay siyang kinuha sa akin nang hindi ko namamalayan. Ganon? Ano naman yun? Yung puso ko. Talaga? Naku, delikado nga. Teka. Anong sabi mo? Puso? Pucha, ang mais mo naman, Bard! Kinikilabutan ako. Loko-loko ka talaga. Pero teka muna, anong mais? Corny! Ang lakas ng lobong magbitaw ng punchline tapos ang slow mo. Hindi ka pala normal magkagusto. Nagiging weirdo ka. Oh, nandito na pala kayong dalawa. Pinapatawag na kayo ni Lolo Andoy. Handa na hapunan. Hoy, Anita, sakto dating mo. Magnanakaw ka daw ng aray ko. Sikmura ko yung Bard, sinikmura mo naman ako. Magnanakaw? Ako? Ay nako, wag mo nang pansinin si Palma. Shackle talaga yan eh. Kayo talaga, ang tatanda nyo na pero para pa din kayo mga bata mag-asaran. Tara na, lalamig ang pagkain eh. Teka muna, aray ko. Parang tumas yung acid ko sa ginuha mo, Bard. Kulang pa yan. Pasalamat ka nga, yan lang ang inaabot mo eh. Gusto ko lang naman kumpirmahin kung totoo yung bintang mo kay Anita eh. Oo, teka muna. Sige na, hindi na pala. Ito naman, kahit kailan may nitin ang ulo. Nang gabing yun, habang nagsasalo-salo, binanggit ni Anita ang desisyon niyang magpagamot sa tanyag at misteryosong ermitanyo na nakatira sa pinakaliblib na bahagi ng Sierra Madre. Base na din kay Tata Andoy, posibleng may kakayahan yung gawing permanenteng tao si Anita, kung yun ang nais ng puso ng dalaga. Sa narinig ay parang nagningning ang mga mata ni Juancho. Parang lalabas na nga sa dibdib niya ang puso niya sa sobrang excitement. Sa loob ng ilang linggo, napagtanto niyang hindi lang masiyahin si Anita. Puro din ang kabutihan nito at di hamak na mas may konsensya kumpara sa ibang mga tao na nakilala niya. Wala siyang may pipintas dito dahil kahit may lahi itong bangkilan, ni minsan ay hindi ito naging marahas o mabangis. Hindi mo ko kailangan samahan, Juancho. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Dito ka na lang siguro kay Lolo Andoy. Hindi ba kailangan yung orasyonan araw-araw ang mga kawal ni Ina? Pero hindi naman ako mapapakali dito, Anita. Papanganib para sa isang babae na maglakbay sa kagubatan na mag-isa. Nakalimutan mo yata na hindi naman ako basta-basta babae lang. At nakalimutan nyo din ba na malakas pa ako at kaya ko pang orasyonan ng mag-isa ang mga aswang na yon. Saka nasa loob sila ng kapilya, no? Wala kayong dapat na ipag-alala. Sige na, iho. Tama ang desisyon mo na samahan si Anita. Lo, kanina pa ho ba kayo dyan? Ay, pasensya na kayo ha. Hindi ko naman sinasadyang marinig yung usapan ninyo eh. Sa palagay ko kailangan kong makisabat. Ay talaga, Lolo. Ayoko lang ho na mapahama kayo. Kahit papano dapat ho merong isa sa amin ni Juancho ang naririto. Ay, nandiyan naman si Palma oh. Magpasama ka na dito kay Juancho at sa pakiwari ko hindi rin yan mapapakali kapag iniwanan mo dito. Susunod yan sa'yo, sinasabi ko sa'yo. Lo, Siya, maiwan ko na kayo. Magpahinga na din kayo at maaga pa ang luwas ninyo bukas. Naihanda ko na din yung mga kakailangan ninyo at proteksyon ha. Maraming salamat po, Lolo Andoy. Kung hindi dahil sa inyo, baka nawalan na ho ako ng pag-asang mabuhay ayon sa gusto ko. Ay sus, ikaw talaga oh. Lagi ka talang nagpapasalamat. Maaga pa kinabukasan nang tumulak sina Juancho at Anita papuntang Quezon Province. Yung kasi ang pinakamalapit sa kanilang probinsya na sakop ng Sierra Madre. Doon na din sila nagsimulang maglakbay. Sa tansya niya ay 1 linggo ang aabuti ng paghahanap nilang yon sa ermitanyo. Gamit ang gabay ni Tata Andoy at ang skills ni Juancho sa survival, walang naging problema sa paglalakbay nila. Nahanap nila matandang ermitanyo.
Hindi ito madaling kumbinsihin pero dahil sa pagiging totoo at maabilidad ni Anita, kalaunan ay nakuha din nila ang loob nito. Yun nga lang ay hindi madali ang hinihiling ni Anita. May ilang bagay na kailangan nilang isuko gaya ng lahat ng alaala niya, lakas at kakayahan. Sa kabila ng mga yun, hindi pa rin daw garantiya na maililigtas siya dahil maaring mabigla ang katawan niya at ikamatay ang gagawing ritual sa kanya. Doon siya nagdalawang isip at kapag may pagdududa, lalong hindi aayon sa kanya ang ritual kaya nagpasya muna silang umuwi. Alam mo, okay na din siguro kahit ganyan ka. Nakasama ka na naman namin ng ganito katagal at maayos din naman tayo. Hindi mo naiintindihan, Juancho. Nararamdaman ko na ang paglakas niya. Paglakas? Nino? Ng dugo ni ina. Hindi niyo lang alam pero may mga gabing natatakam ako sa sariwang karne at dugo. Sobrang hirap para sa akin ang kontrolin yon. Bakit hindi mo pinapaalam sa amin? Natatakot ko na baka mag-iba na naman ang tingin mo sa akin, Juancho. Masaya na ako sa kung paano tayo ngayon. Pero parang wala na akong ibang mapagpipilian. Kung hindi ang bumalik kay ama at sundin ang payo niya. Kapag naging isa kami ng kalahi ko, matatabunan ng dugo ni ina at... Hindi. Kaya nating labanan yan, Anita. Magtiwala ka sa akin. Gagawin kong lahat para protektahan ka. Walang aalis ha. Hindi ako papayag. Dito ka lang. Kapwa bagsak ang balikat ng dalawa habang papauwi. Parehas walang enerhiya pero sandali lang yun. Sa bayan pa lang kasi ay nakarating na sa kanila ang dilubyong nangyayari sa baryo nila. Marami daw ang alagang hayop ang nangamatay. Bukod doon ay nagkawalaan din ng mga kalalakihan at natatagpuang wakwak ang katawan. Ang ilang nakaligtas ay nagkwento na may malakas na babaeng aswang daw ang nanginginain sa buong baryo. Halos takbuhin na ni Juancho at Anita ang pagitan ng bayan at baryo nila. Ganun na lang ang dasal nila na sana'y ligtas ang pamilyang iniwan nila. Pagdating nila sa baryo ay gabi na. Walang ilaw ang mga bahay at nakabibingi ang katahimikan. Nagmistula yung patay na baryo. Nadaanan pa nila ang sirasirang kapilya. Bard! Buti dumating na kayo! Diyos ko, hindi ko na alam ang gagawin. Ilang araw na kaming walang kain. Kahit umaga hindi kami makalabas. Ang akala ko, kung hindi kami mamamatay ng dilat ng mga mata sa sobrang takot naman kami mamatay. Bakit? Nasaan si Lolo Andoy, Palma? Nako, andun sa kwarto niya, nangihina. Pasensya na kayo ha. Hindi ko siya nagawang protektahan Ha? Bakit? Anong nangyari kay Lolo? Hindi kasi siya umaalis sa kapilya. Ayaw niya pakawalan yung mga biyag kaya... Bard, sorry talaga. Lintik! Anita, maniwala ka. Sinubukan ko siyang kumbinsihin pero... Huwag ka mag-alala. Naiintindihan ka namin. Ako ang dapat tumingi ng tawad, hindi lang sa iyo, Palma. Kung hindi maging sa buong baryo na ito. Agad na sinundan ni Anita si Juancho. Sa kwarto'y inabutan nila si Tata Andoy na walang malay. Halatang nangihina. May bakas ng sakal sa liig at may dugo din sa kaliwang dibdib. Halos mapalod si Juancho sa labis na awa sa kanyang lolo. Si Anita naman ay hindi napigilang mapaluha. Matapos humingi ng tawad ay hindi na nag-aksaya pa ng oras ang dalaga. Gamit ang kanyang kakayahan, ginawa niya ang lahat para bigyan ng lakas sa matanda. Hindi man ito tuluyang gumaling, nasisiguro niyang magiging ligtas na ito sa kapahamakan. Kahit papaano ay nakampante si Juancho nang makita ang ginawa niya. Nang matapos siya ay payapa itong yumukod sa gilid ng higaan ni Lolo Andoy. Maya-maya pa ay tulog na din ang binata. Samantala, mababaw lang ang tulog ni Juancho kaya naramdaman niya nang dumampi ang mainit-init na palad ni Anita sa pisngi niya. Narinig niya pa ang paghingi nito ng tawad at ang salitang namimiss daw siya nito habang humihikbi. Dahil doon kaya gusto niya sanang dumilat. Pero
parang may kung ano namang enerhiya ang humihila sa kanya para magpahinga pa. Palma, Bart naman, ngayon lang ako nakampanting matulog kasi nandito ka na eh. Bakit ba? Teka, nariyan na naman ba yung mga aswang? si Anita. Nakita mo ba si Anita kanina? Ha? Hindi. Hindi naman siya lumabas ng kwarto ni Tata Andoy simula nung pumasok kayo kanina dun eh. Bakit? Nawawala ba siya? Hindi maaari. Hoy, teka Bart! Huwag kang lalabas! Delikado! Ay, bakit pang kulit nito? Bantay mo saglit si Lolo. Na naman? Lakad takbo na naman ang ginawa ni Juancho para lang hanapin si Anita. Gaya kung paano niya ito hinahanap nung nawala ito nung dumating ang kanyang ama. Pero sa pagkakataong yun, hindi niya na mapigilan ang namumuong luha sa mga mata niya. Ang buong akala niya ay hindi niya na makikita pa si Anita, pero natagpuan niya ito sa ilog. Walang kabog-abog na nakatayo sa harapan ng isang malaking nilalang na may pakpak. Hindi niya dinig ang pinag-uusapan ng dalawa dahil sa lakas ng agos ng talon. Pero napansin niya ang kakaibang kilos sa paligid. Pamilyar yun sa kanya, ang mga kawal ng ama ni Anita. Naroon lang sila sa paligid at tila nakabantay. Nang bigla na lang umatake ang nilalang. Sinubukan nitong sakupin si Anita gamit ang kanyang malalaking pakpak, pero isang nakasisilaw na liwanag ang bigla na lang sumabog. Kasabay noon ay parang nilamon ng liwanag ang nilalang na may pakpak. Umangil pa ito ng nakakakilabot bago tuluyang naglaho. Anita! Anita, ayos ka lang? Anita, bakit ganyan ang itsura mo? Patawad, Juancho. Kailangan kong ilabas ang halimaw na ito para harapin si Ina. Walang problema. Maayos pa yan. Kaming bahala ni Lolo. Halika na, umuwi na tayo. Aalamin ko kaagad ang pangontra. Bakit tayo mo maglakad? May masakit ba sa'yo, ha? Bubuhatin kita. Nangako ko kay Ama. Sa oras na protektahan niya ako laban kay Ina, sasama na ako sa kanya. Hindi ko pa kaya mag-isa, Juancho. At ito lang ang paraan para hindi na bumalik pa si Ina sa mundo ninyo at guluhin kayo ng dahil lang sa akin. Pero wala na siya, di ba? Nakita ko. Hindi. Nagkakamali ka. Hindi siya nawala. Binalik lang siya ni Ama sa kung saan siya dapat. Pero hindi ba? Ang akala ko. Wala nang ibang paraan, Juancho. Ayoko pa ding mamatay. Marami pa akong gustong gawin. Patawarin mo ko. Maraming salamat sa lahat. Mamimiss kita. Anita, huwag kang umalis. Pakiusap. Noon lang naramdaman ni Juancho na parang wala siyang silbi. Ni hindi niya magawang protektahan si Anita kaya ama niya ang gumawa nun. Bilang kapalit, kinailangang sumama ni Anita sa kanila. Tulala habang nakaluhod. Ganoon ang itsura ni Juancho nang abutan siya ng bukang liwayway. Nakatungo pa din siya sa lugar kung saan nawala sina Anita. Hindi makapaniwala na hindi na sila ulit magkikita. Tuluyan ang nawala ang banta sa kanilang baryo at unti-unti ay bumangon ang mga nakatira doon. Habang si Juancho ay hindi na gumaan ang dibdib. Sa tuwina ay tumatambay siya sa ilog. Nagtayo na nga siya ng munting kubo doon. Sa likod ng isip niya ay umaasa pa din siya na bibisitahin siya ni Anita doon. Kung ako sa iyo, Bard, ituon mo na lang sa ibang babae ang atensyon mo. Wala eh. Hindi ka lang biktima ng wrong timing. Maling mundo at maling pagkatao din. Sobrang tragic naman yung love life mo. Naranasan mo na bang malunod sa hanggang tuhod lang ang tubig? Ha? Sabi ko nga, titigil na ako eh. Sige, alis na pala ako. Magpapapogi pa pala ako. May bailihan sa plaza mamaya eh. Pumunta ka kung ayaw mong pagsisiyan. Madaming chicks doon, galing sa Maynila at ibang dimensyon. Ano? Ang ibang dimensyon? Ha? May sinabi ba akong ganon? Nabibingi ka na yata, Bard. Kaiisip mo yan kay Anita eh. Gaya ng nakasanayan,
Pagkatapos kumain ng hapunan at masigurong maayos na ang kanyang lolo Andoy, muling nagtungo si Juancho sa ilog. Nagsindi siya ng bonfire at mag-isang ininom ang tuba na stock niya doon. Hindi naman siya nagpapakalasing. Gusto niya lang talagang antukin para makatulog. Nakatulala siya sa bundok habang unti-unting iniinom ang laman ng baso niya nang may maramdaman siyang presensya sa likuran. Hindi na siya nag-abalang lingunin ito. Alam naman niyang si Palma lang yon. O ano Bard? Walang nakikipagsayaw sa'yo ano? Sinabi ko naman sa'yo eh. Walang taga Maynilang babae ang magkakatipo sa'yo kahit anong ligo pa ang gawin mo. Alam mo mabuti pa, samahan mo ako mag-inom dito. Para ka pa rin bata kung mang-asar sa kaibigan mo, Juancho. Biglang napalingon si Juancho at napangiti sa narinig niyang pamilyar na boses ng babae. Wakas!